Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa another video, and for today's video, year-end review na naman tayo, and this time ang itatakal ulit natin is yung Vivo Y19s. Maganda ba kaya itong bilhin? Lalo na mura-mura na lang po ito ngayon sa online. Tara, pag-usapan natin. Mga ka-J-Vlog, for today's content, another year-end review na naman tayo, and this time ito nga yung isa sa napakabenta rin na smartphone ngayong 2025 is Vivo Y19s. So ano nga muna ba ang SRP nito? So yung 4GB 128 neto, pwede nyo ito makuha ng 6,000 pesos, and 8GB 256 around 8,500 pesos. So sa online mga ka-J-Vlog, ganyan din naman ang price niyan. Dito yan sa ating view products. Possible price, pwede nyo ito makuha ng mura na 4,000 plus. Kasi nung last month or nung November, yung Vivo Y19s ay gumawa rin ng ingay yan dahil sobrang mura na lang po niyan sa online na pwede nyo siya makuha around 4 to 5,000 pesos. And ang maganda balita dito sa ating view products, itong product link natin, mura at bagsak presyo lang dyan ng Vivo Y19s, at bukod doon sa sale price na doon sa online, pwede nyo pa makuha siya ng mas mababa doon sa kanyang official price. So again, additional 1,000 pesos voucher ang pwede nyo makuha. So, pwede nyo nga siya around 4 to 5,000 pesos for the 4GB 128. And yan din naman po yung ni-review natin, yung 4GB 128GB of internal storage ng Vivo Y19s. So, syempre, maraming naguguluhan pa rin, to be honest, ano ba ang magandang bilhin na smartphone, lalo na going 2026. Yung iba kasi gagamitin nila pang matagalan na smartphone, yung iba gusto mag-upgrade, yung iba pa may migay ba sa anak nila or pang regalo, di ba? Nakakatuwa kasi ngayon is ang dami po talagang option ng consumer. Sobrang dami nilang option ng mga mura at bagsak presyo ng mga smartphones. Hindi lang sa Vivo, meron tayong Oppo, Itel, Tecno, Infinix, di ba? So again, mga J-Vlog, dito sa ating video, tutulungan ko yung mag-decide kung bakit maganda rin naman ding i-consider bilhin itong Vivo Y19s going 2026. So itong smartphone na to is na-review na natin siya nung mid-2025, at grabe, sobrang benta rin neto sa online. Ang dami rin nagka-interest sa Y19s dahil ang bagsak lang yung presyo niya, and syempre marami nagtitiwala talaga sa brand din ng Vivo. Marami nagkaka-interest mag-purchase ng Vivo Y19s dahil sa, kumbaga, sa overall specifications ito based sa observation natin, sulit din naman siya for its price. Pag-usapan natin una yung display. So sa display niya is 6.68 inches, and good news, itong Vivo Y19s mga idol ay naka-punch hole display na. So isa si Y19s sa mga murang Vivo smartphone na naka-punch hole, kasi syempre itong Vivo ang tagal talaga nilang nag-transition sa notch to punch hole. So at least unti-unti na natin nare-recognize ang punch hole display sa Vivo, especially doon sa bagong labas sila na Vivo Y21D na sobrang benta rin ng smartphone na yan mga J-Vlog. Yan yung parang yung parang ito yung parang naglalaban sa Vivo smartphone ngayon, yung Y21D at yung Y19s. So again, when it comes sa screen quality nito, all goods naman siya. Maganda naman yung mapoprovide nitong Y19s, and brightness, ano naman siya, for me, yes, maliwanag din naman or mataas din naman yung brightness level nito si Vivo Y19s. Dahil mga J-Vlog, ang needs of brightness nito is 1,000 nits of brightness. Ka-level niya yung brightness ng very popular na Oppo A3X, na isa yan sa naging mabenta ng Oppo dahil kumbaga yung mga ibang consumers mas prefer talaga nila yung merong mataas na screen brightness. Pati rin naman ako kasi dati yung mga older smartphone na bagong labas like nung year 2023, 2022, ang didilim, to be honest, pag kunyari nagbo-montage ako, wala akong makita. Ang hirap nilang tignan when it comes sa outdoor. Buti na lang yung mga brands ay na nag-innovate na ng needs of brightness sila, tinaasan na nila, ni-level up na nila, kasi karamihan din ng mga consumers natin ginagamit yung smartphone sa outdoor. For example, sa work nila, 'di ba, parating nasa outdoor, like mga motor taxi riders natin or delivery riders, maganda pong i-recommend itong Y19s dahil ang taas po ng needs of brightness niya. Ma-enjoy yung viewing experience kumbaga dito. HD plus 720p for me, it's okay yan. Lalo na for its sale price, okay? HD at naka 90Hz screen refresh rate din itong smartphone na to. Usapang processor tayo. So yung processor nito is yung
2024 na mga Unisoc T612. Kasi ngayon, ang ka-level ng T612 is the Unisoc uh, 7250 I think. Pero yung Unisoc T612 yan, na-try na natin sa game test, itong Vivo Y19S. So far so good, maganda rin naman yung gaming performance itong device na to, especially sa mga MOBA games. So pag MOBA games, no worries, ma-handle niya naman yan. And pag sa COD, I think pag sa COD, hindi ganun ka-optimize talaga yung graphics ng Vivo Y19S or ng Unisoc chipset. And so far so good naman, nakakalaro naman tayo dito. Pag Genshin or WoW, expect nyo na hindi ganun kaganda yung performance or hindi siya smooth. Expect nyo na yan for a budget smartphone na nagpe-frame drop sila from time to time, especially sa mga AAA games, 'di ba? Kaya nakaka-handle siya ng Genshin, pero sa pinakamababang settings. And take note, hindi po smooth ha. It can run Genshin, hindi siya nagfo-force close or anything, pero hindi po smooth ang performance, okay? Magandang i-clear lang po yan. And sa magtatanong loads, 4 GB of RAM, pwede pa po ba yan going 2026? So again, tulad ng sinabi ko sa mga ibang video ko, yung 4 GB of RAM, depende yan kung magkano nyo siya nakuha or kung kaninong consumer siya mapupunta kumbaga. So, kung nakuha niyo yung 4 GB of RAM, especially sa SRP ng Vivo Y19S na 6,000 pesos, definitely is a big no-no. Kasi ang 4 GB of RAM, pwede na natin makita yung for price tag na below 5,000 pesos. So, again, yung sale price nito is 4 to 5,000 pesos. Medyo okay naman yung RAM neto si Vivo Y19S sa kanyang sale price. Kaya kung nakuha niyo siya ng sale price, especially sa ito sa ating product link, sulit na siya or okay na okay. Especially yung kanyang counterpart ng ROM is 128 GB of internal storage. Again, at least 4 GB na ang pwede na natin magamit 2020, going 2026 at 128 GB at least minimum na storage ang pwede na natin rin makonsider for a price tag na 4 to 5,000 pesos. Siyempre, ang maganda rin sa Vivo Y19 is of course sa camera. Very well known ng Vivo pagdating sa camera nila. And take for example ang Vivo Y19s. Don't worry, magbibigay ako ng mga photo samples later on sa ating video netong Vivo Y19s para mabalikan natin yung mga photo samples na tinig natin ng ating full review. And based sa observation sa aking camera test, okay naman. Malinaw ang mapoprovide ng Y19 especially for its price. Again, pag nagtitake ako ng photo at ino-observe ko yung mga photos ng isang smartphone, syempre, parati kong kinukonsider kung magkano ko lang siya nakuha. Hindi ako choosy na, ay, ang pangit, bakit ganito, bla bla bla. Magkano mo muna nakuha, di ba? Dito sa Vivo Y19s, 50 megapixel siya, and for a price na 4 to 5,000 pesos, malinaw ang mapoprovide din itong smartphone na to. All goods naman. No worries yan mga ka-J-Vlog. Even sa front-facing camera niya, kahit na 5 megapixel siya, pag indoor, syempre may mga noise yan kasi medyo hindi maganda yung aperture niya sa low light. Pero outdoor, maganda yung tama ng ilaw or perfect lighting condition. Even the front-facing camera of the Vivo Y19s, even though 5 megapixel siya, malinaw naman po mapoprovide din ng smartphone na to. Battery-wise, meron siyang 5,500 mAh na renewable battery capacity. So, syempre, specs-wise, malaki pa po yan going 2026. And I think, ang pwede na natin makonsider at least minimum na battery talaga next year is of course 5,000 mAh. So kung 5,500 to, malaki po yan and no worries mga ka-J-Vlog. Kasi marami ako nakikita sa comment section na nadilitan na sa 5,000 mAh na renewable battery capacity. No, malaki pa po yan specs-wise syempre. And I know sa next year talaga matik, karamihan na ng mga smartphones is nasa 6,000, 7,000. Yes, kailangan na talaga ng malaking battery capacity rin ng mga ibang consumers. Pero syempre 5,500, malaki po yan. Pero the sad part dito is yung charging rate na ito. So kung compare mo kanyang SRP na 6,000, syempre 15 watts fast charging is a big no. Kahit naman na dito rin sa kanyang sale price, hindi rin naman perfect fit yung fast charging rate na mo-offer ng Vivo Y19s. So, yun nga, kung iteturn mo sa 5,500, I think mga 1 hour, 30 minutes or 2 hours mo full charge nyo itong smartphone na to. Malaki battery capacity, nakakalungkot lang ang kanyang charging rate. Syempre, the best sa Vivo Y19s na pwede nyo makonsider is of course yung kanyang design and aesthetic. Ito, parati kong sinasabi rin to every time na nag-review ako ng any Vivo smartphone. Kahit mapa-entry, budget, flagship, or mid-range, lahat ng design ng Vivo smartphone ay sobrang ganda. Na-attract ako mga G-Vlog. Walang Vivo smartphone na pangit sa akin when it comes sa design. Lahat sila okay na okay, especially itong Y19s. Kung i-rate ko ang kanyang design and aesthetic sa kanyang presyo,
One loss na syempre score ko dito is perfect 10. Maganda yung color variation, maganda yung back cover niya, kumbaga when it comes sa design, makakuha to ng attention ng karamihan ng consumers natin. Design and aesthetic for me, plus point na plus point sa Vivo Y19s. So, the sad part din dito sa smartphone na to, quick reminder lang, when it comes sa kanyang price, is single speaker siya. Usually kasi karamihan din ng mga smartphones sa ganitong presyohan is naka dual sear speaker. So, dual sear speaker is better. Syempre, mas balance yung sound, mas okay yung bass. Pero dito, single speaker siya, yes. Pero gumawa nga rin ng parang hype yung mga brands ngayon na dinadagdagan nila yung speaker ng isang smartphone kahit for example single speaker siya, binuboost nila yung speaker beyond 100% volume. So dito sa Vivo Y19s I think it's 300% volume, so malakas, yes, okay na okay when it comes sa loudness. Pero syempre kahit gaano kaganda ang tunog ng isang smartphone or gaano kalakas ang tunog ng smartphone, kung hindi naman balance, hindi naman po maganda magiging resulta. Pero dito sa Vivo Y19s, no worries, malakas naman ang kanyang speaker at hindi naman po siya tunog lata. Pero syempre, mapapansin nyo pa rin yung pinagkaiba ng stereo speaker sa mono speaker. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review dito sa Vivo Y19s ngayong year-end 2025. So ilang days na lang, 2026 na, and hanggang payday sale po pa ngayon. At next year sa 1-1, 'di ba? Start agad ng number sale. So 1-1 sale, syempre magkakaroon na naman po ng mga offers ang mga brands. And take consider nyo na tong Vivo Y19s dahil sobrang mura niya na lang po ngayon sa online. At syempre hindi pa po nagtatapos ang ating mga voucher. Patuloy-tuloy po ang ating voucher dahil yan ay ang special pala collaboration ng YouTube Shopping sa mga online platform. So again, kung dito kayo bibili sa ating View products, makakuha kayo ng additional 1,000 pesos discount. Makakatipid kayo. Sayang naman ang discount nyo, kaya dito na kayo bumili sa ating View products. And ang tanong, Lods, okay po ba i-recommend ang Vivo Y19s or okay po bang gamitin or bilhin? Definitely yes. Pag nakuha niyo siya ng sale price, napakasulit for a 4 to 5,000 pesos na smartphone na meron magandang camera, design, battery, and of course, screen brightness. So again mga ka-J-Vlog, huwag na kayo magdalawang isip pang bilhin ng Vivo Y19s dahil paniguradong may engineer rin naman gamitin itong smartphone.